magnify His name. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. We are the voice that cries His truth today, and of this truth we will never be ashamed. Though many doubters rise and reject the claims of Christ, God's unchanging word will still remain. We have this moment, this hour, to seek and save the lost, to speak the name of Jesus and point them to the cross. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ, the name of Jesus, for all the world to see. The message of salvation. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po sa ating mga kapatiran na tunghay sa kanilang mga bahay-bahay at kasama natin sa pagsamba sa Panginoon. Tayo nagpapasalamat po sa Diyos. As you can see, we can say na 90-95% tapos na ho ang mga ginagawa ko rin sa ating bahay-simbahan. Ilang mga ilaw na lang at ilang pagpupulido sa ating mga ilang mga bagay. So, again, salamat sa Diyos sa inyong mga panalangin, salamat sa Panginoon sa mga ginamit niya upang itong mga bagay na ito ay magawa. And salamat din po sa Panginoon sa mga pag-iingat niya po sa atin. At nanawa ay patuloy po natin ipag-pray ang ating mga kapatiran. I would like to encourage everyone, please pray for Sister Chin. Yes, alam natin na nakikipaglaban siya sa cancer, pero yung resulta ng CT scan is taking too long. Nagtagal para maipon yung pera para sa pagpa-CT scan. Nakapagpa-CT scan na, ngayon nagtatagal para makuha yung resulta, and that is causing her chemotherapy to be delayed. At nagiging masama ang epekto sa kanya. At sang-ayon po sa mga ilang nabasa ko at ganito sa akin ni Sister Jonah, ay talagang kahit mahiga ay napakasakit para po kay Sister Jonah. So let's continue to pray for her, for comfort, for provision, and sana mabilis nang lumabas ang CT scan at paggawa na po ang kanyang chemotherapy. And also pag-pray po natin ang ating mga kapatiran na nandun pa rin ang mga pangangailangan, nandun pa rin ang mga karamdaman, and
I would like to encourage us as a church kung meron sanang isa pang matutunan bukod sa kahalagahan talaga ng pagtitipon-tipon, ay isa pang matutunan natin ay to consider one another, to provoke one another. Kailangan natin gawin po yun, especially this time of crisis or pandemic. Tawad ay patuloy po tayong gamitin ng Diyos sa mga bagay po na yan. Muli po, magbati sa ating kapatid na nag-birthday, or Danny, happy birthday po. And also, ating pong mga kapatiran na naghihintay na mga anak, Sister Marica Adisas, we're praying for you and the baby. And also, si Sister Rain na nanganak, and si Alola Rose ay pinanganak. So, salamat sa Panginoon at painam ang kondisyon ng ating mga kapatiran po. Well, those are some of our announcements. Oh, by the way, so Wednesday, Time in the Word, and so Friday is our prayer meeting. Pero as of now, we are still doing our Time in the Word and prayer room. Maybe come sometime this September, we will switch na doon po sa ating regular prayer meeting. Depende sa mga magiging hakbang ng ating gobyerno. And huwag po tayo mag-alala, kapag po nangyari na yon, ang ating Time in the Word ay mapapalitan ng live stream ng ating home prayer meeting. That will be, nagkakaroon po ng pangangaral ng salita ng Diyos na kasama pa rin po natin ang ating mga kapatiran online. So yun po, ang ilan sa mga announcements natin, kailangan natin pag-pray. Pero i-maintain natin ang ating Wednesday Time in the Word live stream. So those are our announcements and reminders. Pray po natin ang mga bagay na ito at patuloy po tayong maging mas masigasig pa at nagmamahal sa Panginoon, lalo na sa panahon na ito. Sabi nga ng writer ng Hebrews, so much the more as we see the day approach. Dako po tayo sa ating tawag pagsamba. Tayo po ay bibigyan ng ilang sandali upang tayo ay manalangin. Hiningin natin ang Diyos na saliksikin tayo at anumang kasalanan na ipaalala ng Panginoon ay pagsisihan natin at ang ating pagsamba. Hiningin natin tayo ng ating pagsamba ay tunay na makaluwalhati sa Kanya. Let us pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa katotohanan na aming napag-aralan na hindi ka isang Diyos na malayo. Tunay ikaw ay Diyos na dakila. Tunay ikaw ay Diyos na walang hanggan. At tunay din naman, ikaw ay Diyos na naririto. Kasama namin, nakatahan sa amin, nakatunghay sa amin. At Panginoon, sa mata mo ay hubad kami. Wala kaming maitatago. Maging ang mga nasa isip namin, maging ang mga motibo namin, Panginoon, ay hindi maitatago sa iyong mga mata. Panginoon, anumang kasalanan, anumang maling gawa, maling salita, maling kaisipan, maling motibo, na masumpungan mo, paalala mo sa amin, pakita mo sa amin. Panginoon, tulungan mo kami na tunay ito'y pagsisihan at sa biyaya mo at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patayin ang mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Matawad po, Panginoon. At nawa, O Diyos, ihanda mo kami ngayon na tunay na maialay namin sa iyo ang pagsamba na karapat-dapat sa iyong pangalan. At tunay, maialay namin sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay. At tunay, Panginoon, ang aming pag-awit ay pag-awit ng papuri sa iyo. Nang aming pananalangin ay pakikipag-usap sa iyo. Nang aming pagkakaloob ay pagbibigay sa iyo. At ang aming pakikinig ng iyong salita ay pakikinig ng iyong katotohanan. O Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na hindi maging nakasanayan lang ang mga bagay na ito. Tulungan mo kami na hindi lang i-perform ang mga bagay na ito. Kundi tunay ito ay maging pagsamba sa iyo. Ama, samahan mo kami. Tulungan mo kami. Maging ang aming mga kapatiran nandoon, ang mga pangangailangan, mga problema, maging karamdaman, O Diyos, inaaralan natin sila sa iyo. Lord, especially we pray for your mercy and grace for Sister Gingy. Alam namin na sa iyo walang imposible.
Alam namin na hawak mo ang aming kapatid na ito. Sa iyo kami tumatawag sapagkat ikaw lamang ang nakakagawa ng mga bagay na hindi namin kaya. Panginoon, maging ang aming kapatid na si Bernadette, comfort mo po. Kalugod mo nawa ang mga pangangailangan, maging ang gamot na naway ma-import na. O Panginoon, sa iyo namin nagkakatiwala sa daling ito. Saksihan mo ang aming pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami nang magawa ang lahat ng ito at tunay na nagbibigay kapurihan sa pangalan mo. Pagkatalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung awit. Awitin po natin, Holy, Holy, Holy. Magandang gabi mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Awit. Aklat ng mga awit. Kabanata 22. 72. Psalms chapter 72. Ang umpisahan natin sa verse 10 hanggang matapos po ang buong awit na ito. Psalms chapter 72 verse 10. Okay, are you there? Okay.
Sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Verse 10, ready, read. The kings of Tarshish and of Cush shall bring presents, and king of Sheba and Seba shall offer gifts. Yea, all kings shall go down before him. All nations shall worship him. For he shall deliver the needy when he crieth, the poor also, and him that hath no helper. He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy. He shall redeem their souls from deceit and violence, and precious shall their blood be his sacrifice. And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba. Prayer also shall be made for him continually, and daily shall he be praised. There shall be a handful of corn of the earth upon the top of the mountains. The fruit thereof shall shake like the Lebanon, and the hay of the city shall flourish like grass of the earth. His name shall endure forever. His name shall be continued as long as the sun, and men shall be blessed in him. All nations shall call him blessed. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who wholly doeth wondrous things. And blessed be your glorious name forever. And let the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. The prayers of David, the son of Jesse. Amen. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa namin ng salita. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin mga kapatid. Aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa gabing ito, narito po ang iyong mga anak, Panginoon, na lumalapit sa iyong banal na harapan, Panginoon, at lubos, Panginoon, magpakumbaba, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay mababa, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ay Diyos na dakila. At nararapat lamang, Panginoon, na kami, Panginoon, ay ikaw ay aming sambahin, Panginoon. Purihin at itaas, Panginoon, ang dakilang pangalan, Panginoon, sapagkat iyon ang nararapat, Panginoon. O Ama, salamat sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Jesucristo. Kami, Panginoon, ay nakalapit at kami, Panginoon, ay tunay na nagiging iyong pamilya, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Kristo, Panginoon. Salamat sa kilang Diyos sa pagligtas ng aming Panginoon sa Kristo sa krus sa Kalbaryo, Panginoon. Na ito'y naganap, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng tunay at dakilang kaligtasan, Panginoon. Panginoon Diyos, sa gabi ito, nilalapit namin ang gawain na ito, Panginoon. Samahan po kami, Panginoon. At nawa dakilang Diyos, tulungan po kami, Panginoon, na may sentro namin ang aming mga puso at isipan, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay aming duwaghatiin, sambahin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ama, tulungan mo kami na may waklit, Panginoon, ng anumang gawa, o anumang masamang isipan, Panginoon, na nasa aming mga sarili ngayon, Panginoon. Hindi, Panginoon, kami, Panginoon, ay tunay na kami, Panginoon, ay mag-focus, Panginoon, sa pamamagitan ng salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, ang lubos kami makaunawa, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong gabi na iparating, Panginoon, sa amin, Panginoon. Tulungan na po ang aming pastor, Panginoon, si Brother Paul. Bigyan po ng karunungan at kalinuhan, Panginoon, upang higit na malinaw at maliwanag, Panginoon, na kanya pong mahatid, Panginoon, ang mensahe na pararating, Panginoon, sa amin ngayon, Panginoon.
Ang din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na nasa bahay-bahay, Panginoon. Abutin mo sila, Panginoon, ng mga biyaya ngayong gabi, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Nabilang Diyos, lalapit din po namin ng aming po mga kapatid na mayroon po mga karamdaman, Panginoon. Panginoon, hindi mo mabanggit ang nilang mga pangalan ng nabilang Diyos. Ngunit ikaw, Panginoon, ang higit na nakakaalam, Panginoon. Iunat po, Panginoon, ang iyong pumapagpalang kamay, Panginoon. At nawalapit ng Diyos, ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, ang hirap sa karamdaman, Panginoon. Ay ito, Panginoon, ay magkaroon po ng kalunasan ng Diyos. At nawa, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, Panginoon, ay lalong tumibay, Panginoon, sa pananampalataya, Panginoon. Umapit, Panginoon, sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang ng ilang Diyos ang mayroong magagawa, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Oo, Ama, sa iyo po namin, Panginoon, nagkakatiwala, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. Tulungan na po sila, Panginoon. Gabayan po, Panginoon. At salamat na kilang Diyos na kahit sa mga pandemic na ito, Panginoon, na dumating sa buong mundo, Panginoon. Narito kami, Panginoon, na patuloy, Panginoon, binigyan mo ng lakas, Panginoon. Upang ikaw, Panginoon, na patuloy na sambahin, Panginoon. Purihin at takilain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalusugan, kalakasan ng ating mga pisikal na katawan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na iyo pong pinagkaloob, Panginoon, sa amin, Panginoon. Oo, Panginoon, alam namin na itong lahat, Panginoon, na nasa amin ay sa iyo, Panginoon, nagmula, Panginoon. Maski ang aming hininga, Panginoon, aming lakas, Panginoon, ay ito po, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, nararapat lamang na ikaw ay pasalamatan, Panginoon. At nawala ka ng Diyos, ang mga tao, Panginoon, na wala pa sa iyo, Panginoon, abutin mo po. At kumilos ko po, Panginoon, lalo na po sa aming mga mahal sa buhay, na wala pa sa pananampalataya, Panginoon. Abutin mo po, Panginoon, ang aking mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, mga kamag-anak, Panginoon. At tawa, Panginoon, gamitin mo po kami, Panginoon, sa ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Ama, sa iyo po namin, Panginoon, na nagkakatiwala, Panginoon, gabi nito, Panginoon, hanggang matapos po ang gawain na ito. Samahan po kami, Panginoon, at tulungan po kami. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po na tumawid. Awitin po natin, Ilisua Wulmaso. Say
Tumako ho tayo sa ating pagkakaloob at nais po tayong basahin ang ating talatang basihan sa ating pagkakaloob. Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8. Again, 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, 8. Ito po ang sabi, basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. He which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila at banal, Diyos na matuwid, Diyos na mahabagin, Diyos na mabiyaya. Panginoon, tunay kagaya ng aming napag-aralan sa iyong salita. Hindi mo kami kailangan. Kung ikaw ay magugutom, hindi mo sasabihin sa amin, sapagkat sa iyo ang lahat ng mga hayop sa parang. Panginoon, nilikha mo kami, hindi dahil kailangan mo kami. Pero salamat po sapagkat nilikha mo kami at binigyan mo kami ng pagkakataon at pribilehyo na maglingkod sa iyo na purihin ka at sambahin ka. Panginoon, paulit-ulit sa iyong salita, naroon ang pagkakataon namin na ikaw ay papurihan. Isa sa mga paraanan na sa pamamagitan ng mga bagay na iyong pinagkatiwala rin sa amin. Aming mga tinatangkilik, ang mga biyaya mo na pinagkakaloob sa amin. Nawa o Diyos, ay tulungan mo kami na magkaroon ng tamang puso. Puso na masaya, puso na sumasamba, puso na nagmamahal at nagpapasalamat sa iyo. Alam namin, Panginoon, ito ay magiging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na hindi maging madamot, hindi maging mapagbigay, hindi lamang sa gawain, kundi sa iba pang mga nangangailangan, lalo na sa amin pong mga kapatiran. Paalala mo sa amin ang sinabi mo sa iyong salita, na ang aming gagawin sa mga maliliit na mga kabagayan ito ay ginawa namin sa iyo. Salamat po, O Diyos, nawa, patuloy kang maluwalhati sa aming pong gawain ito. Ikaw pong gumabay sa aming pakikinig ng iyong salita at ikaw pong patuloy na maitaas. Salamat po at dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ulit tumawid. Ulitin po natin, Jesus saves. Jesus, Jesus,
Amen. Purihin pong Panginoon, tunay ang ating kaligtasan ang nakadepende sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Kristo lamang sa biyaya ng ating Diyos. Dumako ho tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa ho sa mga maiksing story or short story na nabasa ko dati pa long ago at napaalalahan na lang ako sapagkat nabasa ko siya ulit kamakailan, ay patungkol sa isang hari na kung saan siya ay nagkaroon ng matindi at kakaibang karamdaman. At dahil nagkasakit ang hari, pinatawag ang lahat ng manggagamot sa kabuong kaharian upang subukang alamin ang karamdaman at bigyan ng kagamutan. Ngunit sa sinamaang palad ay walang makapagpagaling o walang makapagsabi kung ano ang sakit ng hari. Hanggang sa isang matanda na marunong or isang old wise man ang pumunta sa hari at tingnan ng hari at ang sabi ng matandang ito ang makapagpapagaling sa hari ay kung siya ay magsusuot ng isang damit o shirt. Or siguro sa panahon natin ngayon ay t-shirt. Isang damit na sinuot ng isang taong may kakontentuhan sa buhay. So, yun ang sinabing gamot ng matandang marunong. At ngayon, pinag-utos sa lahat, sinugo ang lahat ng mensahero, pinadala ang maraming mga sundalo sa kasuluk-sulukan ng kaharian upang humanap ng isang taong may kakontentuhan sa buhay at hiramin ang kanyang damit at isuot sa hari upang siya'y gumaling. Lumipas ang maraming mga araw, walang bumabalik na sundalo, walang bumabalik na mensahero na may dalang damit na sinuot ng isang taong may kakontentuhan. Hanggang isang araw, nagkaroon ng kaunting gulo sa palasyo at dumating ang ilang sundalo na may kasamang tao at ito ay taong may kakontentuhan sa buhay. Well, maganda na sana ang lahat, pero ang problema, ang kontentong taong ito ay walang t-shirt. Walang punto ng kwento ay ipakita, ang punto ng kwentong ito para sa mga bata ay ipakita ang isang matinding problema na marami ang mga tao na nabubuhay ng walang pagkakontento sa kanilang mga kalagayan kung saan sila nilagay ng Diyos at sa probisyon na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ngunit hindi tayo kailangang malupaypay at hindi tayo kailangan malungkot sapagkat merong malinaw na sinasabi ang salita ng Diyos kung saan manggagaling at kung ano ang sinasabi nilang sekreto ng pagiging kontento. So ang ating pag-aaralan ho ngayong gabi is true contentment in true godliness. True contentment in true godliness. And for our study, I would like to invite you to 1 Timothy chapter 6. Nang tayo ay patuloy na umuusad at malapit nang matapos sa ating pag-aaral sa sulat na ito ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya at kamanggagawa na si Timoteo. 1 Timothy chapter 6. At basahin ho natin, tayo po'y tumayo verses 3 up to verse number 10. 1 Timothy chapter 6 verses 3 up to verse 10. Babasahin niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. If any man teach otherwise and consent not to the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself.
But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Palayan panalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila at banal, muli, hinihingi namin ang iyong habag. Hinihingi namin ang iyong awa. Nabasa namin sa iyong salita kung gaano kadelikado ang kakawalan ng kakontentuhan. Kailangan namin matutunan ng pagkakontento. At alam namin na hindi ito masusumpungan sa mas maraming pera, sa mas magandang bahay, sa mas maraming ari-arian o mas magandang kalusugan. Kundi ang kakontentuhan na tunay ay masusumpungan namin sa iyo. O turuan mo kami ngayon, Panginoon. Gamitin mo ang iyong salita na buhay, makapangyarihan at matalim, alang-alang sa kapurihan ng iyong pangalan at sa ikahuhubog namin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos, at kami umaasa at tutugunin mo ang aming panalangin sangayon sa iyong kalooban. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe. Believers can, and I will use another word, must. Kaya at kailangan. Believers can and must avoid the evils of greed or discontentment through finding true contentment in God. Ang mga mananampalataya ay kailangan at maaaring iwasan ang mga kasamaan ng pagiging ganid o kawalan ng kakontentuhan sa pamamagitan ng pagkasumpong ng totoong kakontentuhan sa Panginoon. Punto na pag-aaralan ho ngayong gabi mula sa mga talata na ating binasa, particularly mula ho sa verse 6 hanggang verse 10. And these are the 5 points, not of Calvinism, but of our study tonight. Ang sabi, ito ho ang punto. Una, the missing ingredient, ang nawawalang sangkap. Pangalawa, the proper view, ang tamang pananaw. Pangatlo, the right standard, ang tamang pamantayan. Pang-apat, the wrong desire, ang maling pagnanasa. And panglima, the dangerous affection, ang delikadong pagmamahal o damdamin. So I hope na hindi natin nakakalimutan ang konteksto ng sulat na ito ng 1 Timothy maging ng talata na ating binasa. Iniwanan ni Pablo si Timoteo sa Ephesus para ayusin ang maraming problema sa iglesia doon at isa sa mga malalaking problema ay may mga maling katuruan sapagkat mayroong mga huwad na tagapagturo. Ang sabi ni Pablo kay Timothy sa chapter 1 verse 3, as I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that they teach no other doctrine. So, utusan mo sila na huwag magturo at ang implication nun, meron nang nagtuturo ng kakaibang doktrina. At sa atin nga hong binasa sa verse number 3, ang sabi ho ni Pablo sa chapter 6 verse 3, if any man teach otherwise, kung merong magtuturo ng ibang katuruan, kung merong magtuturo ng kontra sa tinuturo ng salita ng Panginoon. Pinag-aralan natin last Sunday evening, we look at how to recognize false teachers.
Nakita natin ang doktrina, false teachers' doctrine. At ang doktrina nila is contrary sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yes, they will use the Word of God, but they will twist the Word of God. Hindi nila after ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang gusto nila ay ma-prove ang kanilang punto gamit ang salita ng Panginoon. Then we looked at the false teacher's attitude. Ano ba ang attitude nila? Well, ang pangunahing attitude nila is pride. Pride. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon, verse 4, He is proud. And that can be the height of pride. Ito na yung napakataas na kayabangan na kontrahin ng isang tao ang katotohanan ng Diyos. Who is He to teach otherwise? Who is He to teach contrary sa sinasabi ng salita ng Diyos, sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus, sa pinagkaloob na revelasyon sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo? And then we looked at the false teacher's result. Anong nagiging resulta? Well, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, verse number 4, But nothing about questions and stripes of words whereof cometh. Dito nang gagaling. What is the result? Envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings. So nahandun ng pagkakainggitan, nahandun ng pagtatalo-talo, nahandun ng pag-aaway-away, paggamit ng mga masasakit na salita, pag-iisip ng hindi tama, at pagtatalo-talo sa loob ng iglesia. And then we looked at the false teacher's state. Bakit ba ganun sila? Ano ba talaga ang kalagayan nila? Well, ang sabi ng salita ng Diyos, they have corrupt minds and destitute of the truth. The problem really is their minds. Baliko ang kanilang kaisipan. Mali ang kanilang paniniwala. At isa pa sa pinakamahirap ay wala ang banal na spirito sa kanila. And then panghuli, lima, tingnan natin the false teachers' motive. What is their motive? So ano ang motibo nila? Ang motibo nila ay hindi luwalhatiin ang Panginoon. Ang sabi sa verse number 5, supposing that gain is godliness, or ang mas magandang translation ho dyan, ang sabi ng ESV, imagining that godliness is a means of gain. They are supposing, ito yung palagay nila, ito yung imahinasyon nila, that they will use godliness. And dito sa puntong ito, ginagamit ni Pablo ang word na godliness as the outward manifestation of godliness, the outward piety, the practice of religion, or sa mas terminong pamilyar sa atin, ministry. They are using the ministry as a means to gain financial or material things. Ito yung motibo nila. Ang motibo nila ay hindi maglingkod. Ang motibo nila ay hindi magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang motibo nila ay kumabig ng mga bagay-bagay para sa kanilang sarili. At hindi lamang ito limitado sa mga gain ng material na bagay, gain ng financial na bagay, maaaring gain ng katanyagan or gain sa kababaihan. So naroon ang kanilang mga motibo. And then lastly, the false teacher's treatment. How should we treat or respond? Ang sabi ni Pablo, from such, withdraw thyself. Huwag kang sumama, lumayo ka sa mga false teachers. Kamakailan, I believe it was last year or early last year or middle of last year, naging matunog ang pangalan ng isang mahusay, isang magaling na mangangaral, isang nangangaral ng tunay na ebanghelyo. Ang pangalan niya ay si Francis Chan. Siya ay American Chinese, kung hindi kakamali, American Jap, na kalbo na mangangaral. Na talagang pag pinakinggan mo siya, mahusay. Pero sad to say, nagsimula siyang makisama sa mga taong nagtuturo ng balikong ebanghelyo. Makisama sa mga prosperity gospels. Walang bilid ng salita ng Diyos. From such, do not join yourself, but withdraw yourself. Yun ang kalooban
ng Panginoon. So isa sa mga motibo ng mga false teachers is to have gain. Often financial gain. Minsan gain of fame, gain of power over people, at kadalasan nga is power over women or immorality ang habol nila. And they use godliness or the things of God, or sabi nga natin, they use the ministry for their own gain, and they suppose, they imagine, yun yung kanilang palagay. Yun ang kanilang iniisip, na sa ministry yayaman ako, sa ministry giginhawa ako. But they thought it wrong. Ang mali ang kanilang kinaiisip na ito. At sa susunod na talata, pinakita ni Apostol Pablo kung saan sila nagkakamali. Hindi masama ang godliness, pero mali ang gamit ng mga false teachers na ito. And in the very next verse, ang sabi ni Apostol Pablo, but godliness with contentment is great gain. So una ho natin titingnan is the missing ingredient, ang nawawalang sangkap. Again, ang mga false teachers, they suppose na ang ministry, their godliness, their outside or outward performance of godliness. That is, maaaring pangangaral, maaaring pagtuturo, maaaring paglilingkod sa church in an official, formal way. Maybe some of them are deacons, or some of them are pastors in the church, or mga taong may impluensya sa loob ng iglesia, and they're using the ministry for their own personal gain. At sa pamamagitan ng sinabi ni Apostol Pablo, pinakita niya ang isang mahalagang katotohanan, na meron nawawalang sangkap sa pursuit ng mga false teachers na ito. By the way, that word godliness is the Greek word Eusebia. Medyo pamilyar sa atin. Merong mga kababaihan, matatanda na, ang pangalan ay Eusebia, or yung lalaki, Eusebio. Napakaganda pala ng ibig sabihin ng Eusebia o Eusebio. Godliness. Feminine form, Eusebia. Masculine form, Eusebio. Pero ang ibig sabihin nito ay pagiging makadiyos. That means piety towards God, respect or reverence towards God. Pero ang pagkakaiba ng sinabing godliness sa verse 5 and godliness sa verse 6 ay yung sa verse 5, supposing or imagining that godliness is a means for gain, ang godliness ng mga false teachers is just an outward performance. Ang godliness na tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay isang tunay na pagiging makadiyos. By the way, it's the same Greek word. Godliness, hindi lamang panlabas na appearance ng paglilingkod sa Diyos sa ministry, kundi tunay na pagbibigay galang sa Panginoon, tunay na pagrerespeto sa Diyos, tunay na pagsamba sa Panginoon, totoong paglilingkod sa Diyos at totoong pagmamahal sa Panginoon. Walang iniwan ito sa mga Pariseo na kahalubilo ng ating Panginoong Hesukristo. Ginagawa nila ang forma ng relihiyon sa lumang tipan, ginagawa nila ang mga pag-aalay, ginagawa nila ang mga kautusan ng Panginoon, pero ano ang laging sabi sa kanila ni Jesus? Hypocrites. Malinis kayo sa labas, pero marumi kayo sa loob. At yun ng pagkakaiba. Ang false teachers, their form of godliness. Yun ang sabi ni Pablo, having the form of godliness, but denying the power thereof. So they have the outward manifestation of godliness, and they're using it for their gain. Pero dito, ang sabi ni Apostol Pablo, but godliness, that is true godliness. And that is the missing ingredient. Tunay na pagmamahal sa Diyos, tunay na pagsamba sa Diyos, tunay na pananampalataya sa Diyos. At hindi lang yon, to make the formula complete, godliness with contentment. Ito ang formula.
Ang mga false teachers may indeed started to have in a good state. Maaring ilan sa mga false teachers na ito ay nagsimula ng desire talaga para sa Panginoon. Nahando ng gusto talagang paglilingkod sa Panginoon, pero hindi sila nag-ingat sapagkat nawalan sila ng kakontentuhan. Maaaring nakita nila na merong mas pinagpapala. Maaaring nakita nila o sa modern panahon natin ngayon, maaaring may isang pastor naglilingkod sa Diyos, tas nakita niyo yung pastor sa kabilang barangay, ba't lumalaki yung church niya? Yung church namin, hindi. Bakit ngayon may kotse na siya? Ako, wala pa rin. At dahil siya'y walang kakontentuhan, ngayon ginamit niya ang gawain para magkamal ng mga bagay para sa kanyang sarili. So, one or two missing ingredients are true godliness and contentment. At ang sabi ni Pablo, true godliness, add to that contentment is great gain. Ito ang malaking pagkakaiba mula sa mga huwad na tagapagturo. They seek to use godliness to gain more godliness, and having a mind that is contented with the situations and provisions of God is great gain. Alam ni Pablo ito personally. Kaya mismo si Pablo naranasan niya, natutunan niya sa biyaya ng Diyos ang magkaroon ng kakontentuhan. We know the verse, and let's turn to that. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4, verse 11. Philippians chapter 4, and again, this is Apostle Paul thanking the church at Philippi sa kanilang patuloy na pagsuporta sa kanya, maging siya'y nasa kulungan o habang siya'y nasa kulungan din. Ang sabi niya sa verse 11, "Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." So contentment is not based upon your dito nakabase sa estado. Ano bang estado mo? Merong mga tao ang iniisip nila, kung ang estado ko mula sa mahirap, tas malilipat sa estado ng pagiging mayaman, makukontento na ako. Kung ang estado ko ay mag-iiba mula sa naglalakad, mapupunta sa may kotse, magiging kontento na ako. Kung ang estado ko ay malilipat mula sa single na wala man lang gustong sumagot sa akin para maging girlfriend ko, ay mapunta sa estado na may asawa na maganda, ay makukontento na ako. Sa iba, ang contentment nila ay nakadepende sa estado na kinalalagyan nila. Ang sabi ni Pablo, natuto ako in whatsoever state I am, there to be with content. So ang tunay na kakontentuhan ay hindi nakabase sa estado na ating kinalalagyan. Ang sabi ni Pablo, I know both how to be abased and I know how to abound. Well, alam ko at kontento ako kung ako man ay malagay sa kakulangan o malagay na sumasagana. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, gutom man o busog, both to abound and to suffer need, sumasagana o nakakaranas ng pangangailangan. At saan nanggagaling ang kakontentuhan ni Pablo? Ang mundong ito ay sinasabi sa atin, ang kakontentuhan ay manggagaling kung meron kang mas marami. Mas maraming pera, mas maraming followers sa TikTok o sa YouTube, mas maraming mga taong sumusunod sa iyo, mas maraming ari-arian, basta mas marami. Sandali, bigyan lang ho natin ng panahon at puntahan natin sandali ang Ecclesiastes. Ipitin niyo ho ang inyong daliri sa Philippians chapter 4. Let's go to Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5. Ano po ang sabi ni Haring Solomon? Ecclesiastes chapter 5, verse 10. Ano po ang sabi? He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase.
this is also vanity. So yung pilit na isinusubo sa atin ng sanlibutan, that contentment is found in having more, ang sabi ng si Haring Solomon, yung nagmamahal ng pilak, o sa lagay natin sa terminal yung nagmamahal sa pera, hindi mabubusog ng pera. Laging kulang. Siya na nagmamahal sa karamihan ng ari-arihan, hindi mabubusog sa karamihan ng ari-arian. Laging kulang. Bakit? Sapagkat walang kakontentuhan. Ang isang taong hindi kontento, gaano mang karami ang kayamanan, ay laging kulang. Ang isang taong kontento, nandun man ang kasalatan, pero may kasapatan. Anong sabi ni Pablo? Paano niya nagawa ito? Hindi nakadepende sa kalagayan niya o sa estado. Ang sabi niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Saan nakabase ang kakontentuhan ni Pablo? Saan nanggagaling ang pagiging kontento niya? Anumang kalagayan, ito ay nanggagaling sa kalakasan mula kay Kristo. In short, it comes from Christ. It comes from God. It comes from true godliness. At sabi nga ho natin, kahit mayaman, pag hindi kontento, laging kulang. Kahit may kasalatan, kung kontento, may kasapatan. Kaya nga ang sabi ni Pablo, it is great gain. Great gain. Nandun. At napakahirap sa isang mayaman. Sobrang yaman niya, pero hindi pa rin makakatulog sa gabi dahil kulang pa rin. Pero naroon, maaaring sa kasabihan natin, isang kahig, isang tuka, pero nandun ang katukontentuhan at siya ay matutulog ng may kasiyahan at merong kapayapaan sapagkat siya ay nakapahinga at sumasandig at nagtitiwala sa Diyos na nagsusupply. So, true contentment is inseparable from Christ. It is inseparable from true godliness. Believers who see and understand that they are complete in Christ. Yes, ang mga Kristiyano na kay Kristo, ang mga Kristiyano nauunawaan at nakikita na tayo ay kumpleto kay Kristo. Yes, maaaring magdanas ng kakulangan. Yes, maaaring dumanas ng pag-uusig o maaaring dumaan sa mga pagsubok, but will abide in contentment. Mananatili sa kakontentuhan sa kabila ng mga bagay na ito. So the missing ingredient, true godliness and contentment. And if you have this, it is great gain. So let me challenge each and every one. Ang goal natin ay hindi mas madami. Ang goal natin ay ang Diyos at mula sa Diyos manggagaling ang ating pagiging kontento. Kaya ang sabi nga ng ating Panginoong Jesus, we know the verse, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is the missing ingredient. Pangalawa, the proper view. The proper view, ang tamang pananaw. Verse number 7. Ano ho ang sabi ni Apostol Pablo? For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Well, ang dami nating pwedeng sabihin ho dito. Una, hindi tayo mananatili dito walang hanggan. Darating tayo dito at isang araw, aalis tayo dito. Sa mga lapid ang inuukit minsan ni Brother Junjun at ni Brother William, meron dalawang petsa ng pagdating, kapanganakan, petsa ng paglisan, kamatayan. At maraming mga tao ay nabubuhay sa araw-araw na tila baga hindi sila aalis. At ang kapit nila sa mga bagay dito sa mundo ay nandoon na para bang ito ay walang hanggan.
Pinakita ni Apostol Pablo ang kamangmangan ng pananaw ng iba na tinitignan ang mga bagay na para bang ito'y hindi iiwan o hindi mawawala. Madalas ko na hong nasabi na mga puntod ng mga parao ng Ehipto kung saan sila inilibing ay pinuno ng mga kayamanan. At pagkatapos ng ilang libong taon, ito'y nahukay muli. Nandun pa rin ang mga kayamanan. Hindi ito madadala. Naalala ko isang araw, nakakita ako ng isang lalaking naghihingalo, nakapaligid ang kanyang pamilya, at hindi mga anak o apo ang tinatawag niya, ang hawak-hawak niyang mahigpit sa kanyang dibdib ay pera. Guess what? May iwan lahat. Ang pinakamalaking bahay, ang pinakamadaming pera, ang pinakamagarang sasakyan, ang pinakamagarang bag, ang pinakamagarang damit, ang pinakamaraming pagkain, ang pinakamalaking negosyo, lahat ng ito ay maiiwan. Dumating tayong walang daladala. At ang sabi ng salita ng Diyos, it is what? Certain. Kaya yung kaisipan at sigurado nakikita ito ni Brother William, yung mga namamatay, nag-iipit pa ng pera. 50 pesos, makarating man lang ng EDSA. 100, 1,000. Baka sakaling madala. At dati, uso pa yung naghahagis ng barya sa bubungan noong sasakyan na naglilibing. Baka sakaling makatulong, baka sakaling madala. Well, walang baka sakaling sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, it is certain. Kahit mismo yung barong na suot ng patay, iiwan niya. Walang madadala. Therefore, it is foolish. Much more, it is great foolishness. Ito ay kamangmangan at lalo na dakilang kamangmangan lalo na sa isang taong nagpapakilalang mananampalataya na ituon niya ang kanyang buhay upang mag-accumulate lamang ng mga makamundong bagay. Merong mga tao, at yes, meron pang nagpapakilalang Kristiyano, pero ang buhay niya ay para kumita ng pera. Ang buhay niya ay para sumikat. Ang buhay niya ay para makuha ang dream cellphone, dream car, dream house, dream vacation. At sila'y gumagawa at sila'y nabubuhay para sa mga bagay na ito. Na isang araw ay iiwan. Hindi ho masama ang mag-angkin ng mga bagay-bagay sa libutan. Hindi masama na magkaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan. At hindi natin sinasabing kung meron kang 1 milyon sa bangko, makasalanan ka. Kung ang Diyos ay minagaling na ikaw ay pagkatiwalaan ng mga bagay-bagay na ito, purihin ng Panginoon, and you can enjoy the fruits of your labor. Ang sabi ng Book of Ecclesiastes, it is a gift from God. If you are able to enjoy sa biyaya ng Diyos, nagtrabaho ka ng mainam, nagnegosyo ka ng mahusay, at pinagpala ng Panginoon, at regalo ng Diyos na pwede mong ma-enjoy ang mga bagay na ito. Pero ang masama ay gugulin mo ang iyong buhay at mabuhay ka para sa mga bagay na ito na iiwan mo lang. Ang sabi ho ni Haring Solomon again sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15, as he came forth of his mother's womb, naked shall he return, go as he came, and shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Kahit yung pisong pinagtrabahuhan mo ay hindi mo madadala paglilisan. Again, alalahanin ho natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth,
where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Anong punto? Kung mabubuhay ka at ang buhay mo ay para sa mga makamundong bagay lamang, ito ay kakalawangin, ito ay bubukbukin, ito ay maaaring mawala sa pamamagitan ng sa madaling salita, mawawala, masisira, mapaparam, maiiwan. At ang utos sa atin ay ito, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. So the proper view, tingnan mo ang iyong sarili. Una, lilisan ka sa mundong ito. And then pangalawa, tingnan mo ang mga bagay-bagay, iiwan mo rin ito. Iiwan mo rin ito. Then pangatlo, the right standard. Ang tamang pamantayan. Ang tamang pamantayan. Ang sabi niya sa verse 8, sabi ni Pablo, 1 Timothy chapter 6 verse 8, and having food and raiment, let us there be with content. Again, kagaya sinabi ko kanina, nagtagumpay ang sanlibutan na ibenta sa atin, at marami, maging may mga mananampalataya na bumili sa ideya ng sanlibutan na kailangan natin ng mas marami. At actually, hindi lang basta kailangan, ang sinasabi ng sanlibutan, deserve natin ang mas marami. Therefore, kapag wala tayong madami, hindi tayo kontento. Therefore, kapag wala tayong madami, mga ari-arian o mga bagay-bagay sa mundo o pera, ang pakiramdam natin, minaltrato tayo. Apa niyo? Ang pakiramdam, minaltrato tayo, pambihira. Ba't ba ganito ang buhay? Ba't ba? Para bang may utang sa atin ng at yun ang kawalan ng kakontentuhan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, narito ang tamang standard. Hindi ang sinasabi ng sanlibutan na entitled ka sa karamihan, pero ang sinasabi ng salita ng Diyos na ito, meron kang pagkain at meron kang damit. That is the basic necessity para masustentuhan ang buhay. At pwede mo na lang ilagay dyan ang tirahan, pero basic necessity para masustentuhan ang buhay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, makontento ka. Merong mga tao ang standard na nilagay nila ay milyong-milyong piso. Merong mga tao ang standard na nilagay nila ay ang pangarap nilang kotse, bahay, asawa, karir o katanyagan. Pero ang standard na nilagay ng Diyos sa mga Kristiyano na dapat matuto ng magkaroon ng kakontentuhan. Meron tayong pagkain, meron tayong damit, sama dito ang cellphone. Let us be therewith content. Magkaroon tayo ng kakontentuhan. This should clear away the false idea na itinanim sa atin ng sanlibutan na ang kailangan mo ay madami, na ikaw ay deserving sa mas marami. At ang kaisipan na ito ay nagdudulot ng matinding kawalan ng pagkakontento. Now, I'm not saying na kung meron kang higit sa damit at pagkain, itapon mo na ang lahat ng bagay. Again, kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng higit dito, purihin ang Panginoon. And I think sa mga kasama natin dito sa church, sa mga members ng JCBC, sa ating mga kapatiran, lahat tayo ay higit pa sa pagkain at damit. Mukha bang nagugutom? At minsan sobra-sobra ang damit. At hindi lang basta damit, may kotse, may sakyan, may cellphone, may alahas, maraming mga ari-arian. Kaya wala tayong rason para maging hindi kontento. So anong tamang pamantayan? Just the basic necessity to preserve life. Ang sabi ng Panginoon, makontento na tayo. Makontento na tayo. So appreciation of even of the basic necessity. Ma-appreciate natin
Ang mga bagay na ito na galing sa kamay ng Panginoon. Na pinagkalooban niya tayo ng pagkain, pinagkalooban niya tayo ng damit, pinagkalooban niya tayo ng kakayahan na masustentuhan ng ating buhay at kalusugan, makontento tayo. Now, ang kalaban nito? Well, number 4, ang kalaban nito is the wrong desire. Wrong desire. Verse 9, kailangan natin magmadali. Verse 9, nung sabi, "But they that will be rich will fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition." Ang sabi, those who will be rich, and that will, W-I-L-L, is not will na future tense, kundi will na desire. Ang sabi nga sa ESV, those who desire to be rich. Those who intend, yun ang kanilang intensyon. Inilagay nila yung kanilang sarili na ang direksyon nila ay maging mayaman. Ito ang goal nila sa buhay. Meron mga tao, sabi nga nung awitin, get rich or die trying. Yung nausong kanta dati, I wanna be a millionaire. Gusto maging mayaman, gusto maging milyonaryo, at yun ang driving force nila sa buhay. They that will be rich, anong sabi? Ito yung mga tao na pinalitan ng Diyos. Inalis ang Diyos sa trono, at ang nilagay nila sa trono ay mga makamundong bagay, particularly ang kayamanan. Ang nasa nila, ang mahal nila ay hindi ang Diyos, ang mahal nila ay ang pera. At ang nung nangyayari sa kanila, ang sabi ni Pablo, they fall into temptation and a snare. Noon hong mga nakaraang buwan, ay meron hong mga bubwit, yung maliliit na daga dito ho sa aming bahay. So, ako ho ay merong pang trap. At ang nilagay ko doon sa trap ay mga bagay na gusto ng daga. Hindi ko nilagay ang cellphone kasi anuhin ng daga ang cellphone. Hindi ko nilagay ang alahas kasi hindi naman sila nagsusuot noon. Naglagay ako ng kapirasong tinapay. Dahil gusto, hinahanap ng daga ang tinapay. And guess what? Sa isang buong magdamag, nakatatlo kaming bubwit. Patay lahat. They go after. At ang sabi ni Apostol Pablo, they fall into temptation and snare. Sapagkat ay yumaman, at anumang paraan para yumaman, ito ay tatahakin nila sapagkat ang layunin nila ay yumaman. Hindi Diyos, hindi kabanalan, hindi pagiging makadiyos. Ang layunin nila, isinet nila yung sarili nila, pera, yun ang target ko. At anuman ang dadaanan para magkaroon ng mas marami nito, ay tatahakin ko. They fall into temptation and a snare, patibong, traps, mga lugar na kung saan at kalagayan na kung saan madaling pumasok pero halos imposibleng lumabas. May kilala ho ako, salamat sa Diyos, ang kanyang mga anak ay nagpatuloy sa pananampalataya. Pero narito ang isang ama ng tahanan na meron na sanang magandang negosyo, pero sinausaw ang kanyang daliri sa droga. At nung sinubukan niyang umalis, hinanting siya. Nasukat, naiwanan niya ang kanyang pamilya. Trap, snare. Oo mga kapatid, delikado kapag inilagay mo ang iyong puso at ang layunin mo ay yumaman. Delikado. Hindi lang ho yun, not just temptations and a snare, and into many foolish and hurtful lusts. Foolish. Kamangmangan. Bakit ka tataya? Tataya, isang tayaan, 500,000, isang taya lang. Roll yun ng dice, wala na. Kalokohan. Hurtful lusts.
At nahandoon na sila ay nakakasakit na sa iba, nasasaktan na ang pamilya, nadadamage ng reputasyon, nadadamage na ang mga mahal sa buhay. At ang sabi, which drowned men. Yung word na to, drown, nilulunod, as if hindi na sila makahinga. Drown men in destruction and perdition. Hindi lamang ho pagkawasak sa pisikal, hindi lamang pagkawasak pinansyal, hindi lamang pagkawasak ng pamilya, oo, maging pagkawasak ng kaluluwa sa impyerno. So, that is the wrong desire. Ang desire ilagay sa pera o sa kayamanan o sa pagyaman, kundi dapat ang ating mahalin, ang ating kagustuhin ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo at mamuhay ng may kabanalan. Again, hindi natin sinasabi na masamang mangarap ng sariling bahay. Hindi natin sinasabing masamang mangarap na magkaroon ng sariling sasakyan o magkaroon ng maginaginhawang buhay. Pero ang sinasabi natin, hindi dapat ito ang nasa trono kung hindi ang Diyos. Well, panghuli, dito tayo matatapos. The dangerous affection. The dangerous affection. Ang delikadong pagmamahal. Ang sabi sa verse 10, for what? The love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Take note, money is not evil. Meron hong iba ay mas mali ang pagkakaunawa dito. Hindi masama ang pera. Ng pera para maluwalhati ang Diyos. Pwede mong gamitin ang pera para tumulong sa iba, tumulong sa kapatiran. Pwede mong, yung pinagpaayos ng atin hong bahay-sambahan, hindi ito tiway lang sa mga gumawa. Gumamit ng pera. So, hindi masama ang pera per se. We can honor God, we can serve God, and we must. Ang sabi ng ating binabasa lagi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, 7, and 8, anong sabi sa 2 Corinthians chapter 9? That we must be what? Fruitful, abounding in every good work. Kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos ng higit sa iyong pangangailangan, hindi ito para taasan mo at damihan ng gastos mo, kundi para mas dagdagan mo ang paggawa ng mabuti. So we can use these things na pinagkakatiwala ng Diyos. We must use ang mga pinagkakatiwala ng Diyos, particularly ang salapi o pinansyal, to honor God. Pero malinaw na sinabi ho dito, the love of money. Pag ibinigay mo na ang iyong sa pera, kapag minahal mo na ang pera, naalala ko ho dati, nung nagkaroon ako ng pagtuturo tungkol kay Samson. Kailan bumagsak si Samson? Nung ibinigay niya ang kanyang puso kay Delilah. Bagsak si Samson. Kapag ang isang tao, ibinigay niya na ang kanyang puso, minahal niya na ang pera, it is the root of all evil. It doesn't mean that it is the ultimate source of evil. As far as we can go, ang kasamaan ay nagmula kay Satanas. And mind you, hindi nagnasa na mas maraming pera si Satanas. Nakuha niyo ho? Anong ibig sabihin nito? It doesn't mean that money is the ultimate source of evil or the primary source of evil. It just means that the desire or love for money causes men to do all sorts of evil for the sake of money. Ang pagmamahal sa pera ay nagtutulak sa maraming tao na gumawa ng kung ano-ano at iba't-iba't samut-saring kasamaan. Alang-alang sa pera. Naalala ko ho, nabasa ko ang isang article
na kung saan nag-conduct ng isang survey sa Amerika. Ito ang tanong, ano ang willing mong gawin? Willing mong gawin, ano ang gagawin mo para sa $1,000,000? May sumagot, magiging prostitute ako ng 1 buwan. May sumagot, papatayin ko yung asawa ko. Para sa $1,000,000. O mga kapatid, wag nating pagkamalian. Meron hong ilang mga tao para sa 10 piso. Nagkakagulo-gulo. It is the root of all evil. Sabi ito, which while some coveted after. At may mga komentaryo na nagsasabi na merong mga leaders at much more, merong mga pastor sa church at Ephesus na they coveted after money. Ito yung mga false teachers. What happened? They erred from the faith. Hindi na sa concern kung anong totoo. Ang concern nila ay kung ano magbibigay, magpapasok ng mas maraming pera. Pero what happened? They erred from the faith and pierced themselves through. Alam natin, pierce themselves through. Hindi na ito basta tinusok. Kung hindi, para bang sinibat at tagus-tagusan. Speaking of a fatal wound. Hindi ito maliit na sugat, ito'y grabing sugat, pierce themselves through with many sorrows. So ibang translate, many fangs. Para bang mga, pangil ng hayop. Na ang larawan nito ay tila baga sila'y nilapa ng matindi at maraming kalungkutan. Lalo na kung sila ay nahiwalay sa pananampalataya sa Panginoon. Merong mga tao na nagpakilalang Kristiyano dahil sa pera, iniwan ang pananampalataya kay Kristo. Bakit ka mananatili sa pananampalataya? Nakakahadlang lang. Kung Kristiyano ka, masakit sa ulo at hindi pwedeng mandaya. Kung Kristiyano ka, hindi pwedeng manloko. Kung Kristiyano ka, bawas ng isang araw yung pagtatrabaho mo. Well, sa isang tao na ang Panginoon at ang kanyang mahal ay kayamanan, isang malaking hadlang ang pananampalataya kay Kristo. They erred from the faith, which ultimately is a mere manifestation na nung una pa lamang, they did not truly believe. Hindi sila tunay na sumasampalataya. They gained themselves, they earned themselves unimaginable pain and sorrow. Hindi maisip, hindi kayang ipinta na sakit at kalungkutan. Yes, even walang hanggang sakit at kalungkutan sa impyerno. Mga kapatid, hindi maganda. Let's put this way. Delikado ang pera. Yes, pwede itong gamitin, pero masama kapag ikaw na ang ginagamit nito. Pwede itong gamitin sa mga bagay na mahal mo, at lalo na kung mahal mo ang Panginoon, pwede mo itong gamitin. Pero delikado kapag ito na ang minahal mo. Let me end with an illustration coming from a parable. Punta natin sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, verse number 22. This is the parable of the sower. Kung naaalala, may nahulog sa tabing kalsada, masyadong matigas, dumating ang ibon, tinukalang ang binhi. May nahulog sa mabato, tumubo ng mabilis, pero dahil walang ugat, nung sumikat ang araw, natuyot, nawala. Pero merong nahulog sa dawagan, matinik na lugar,
At ininterpreta ito ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya sa Matthew 13 verse 22, He also that received seed among the thorns is he that heareth the word and what? The care of this world and the deceitfulness of what? Riches choke the word and become it unfruitful. I'm convinced na mas tamang pagkaunawa dito ay hindi lang ito isang unfruitful Christian because sa Bible, ang hindi nagbubunga, pinuputol at tinatapon sa apoy. Pero ano ang nag-choke? The deceitfulness of riches. O mga kapatid, nag-ingat ho tayo. Ano ang tugon? Paano tayo makakaiwas dito? Well, ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 6, godliness with contentment. At saan natin makukuha? Saan mag-uugat ang pagiging kontento? Hindi sa estado, hindi sa dami ng pera, kung hindi manggagaling kay Kristo. At nawa, biyaya at habag ng Panginoon, tulungan tayo ng Diyos na makita natin na hindi lamang ang mga bagay na ito, meron tayong pag-asa na hinihintay. Hindi lamang mga bagay na nakikita, kundi meron mga bagay na hindi nakikita. Meron tayong Diyos na tunay, meron tayong tagapagligtas na tunay, meron tayong pag-asa na tunay. At hindi lamang tayo sa mundong ito. At isang araw, sabi nga ni Pablo, ibating tayong walang dala, alis tayong walang dala. Nagkaroon tayo ng tamang pananaw at tamang pamantayan. Meron tayong damit, meron tayong pagkain. Nawa, pagka mabibigyan tayo ng Panginoon at matuto tayo na magkaroon ng pagkakontento. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita. At tunay, Panginoon, tulungan mo kami na huwag magsawalang bahala. O Panginoon, turuan at tulungan mo kami na huwag namin sabihin sa aming mga sarili na imposibleng mangyari sa amin ito. Sapagkat marami na, at hindi mo ilalagay sa iyong salita kung walang kadelikaduhan maging sa mga mananampalataya. Na mamuhay ng walang pagkakontento. Na mas mahalin ng pera kaysa sa iyo. O Panginoon, kung meron man kaming mga kapatiran na nalalagay sa ganitong kalagayan, Lord, we pray for your grace and mercy. Maaring nahulog na sila sa patibong, maaring dumadaan sila ng matinding kasakitan, matinding kalungkutan, sapagkat nilagay nila ang pera bilang kanilang Panginoon sa buhay. Panginoon, mahabag ka po, pabutin mo po sila at dalhin sa pagsisisi. At sa aming Panginoong mga mananampalataya, aming hiling, turuan at tulungan mo kami na lalo at laging tumingin sa aming Panginoong Jesus na namatay para sa amin, ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa amin. Nawa kunin namin ang pagkakontento sa Kanya. Kagaya ni Apostol Pablo, matuto kami sa anumang estado na naroroon kami, salat man o sagana, gutom man o busog, ay makontento kami dahil sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, ikaw lamang ang makakagawa nito. Turuan, tulungan mo kami. Oo, baguhin mo kami. Alang-alang sa iyong kapurihan, sa iyong pangalan. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Umawit po tayo ng ating ending song. Praise you, praise. Jesus, our blessed Redeemer, sing over
the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, every joyful song. Amen. Well, mga kapatid, maraming pong salamat. Salamat po sa ilang mga kapatiran natin natin sa church, sa mga kapatiran natin buhay, sa kanilang mga tahanan. Let us be in prayer sa magiging announcement ng ating government. Lord willing, come September 1, we will be under MGCQ. At kung yun po mangyayari ay come September 6, Sunday, ay allow po ang 50% ng capacity po ng ating bahay sa bahay. At kung sakali po, we would like to encourage ang ating mga kapatiran, if we are allowed and able, please, huwag natin pabayaan ang kakapipon. And I hope hindi natin nakasanayan ang hindi tayo nagkakasama-sama. I hope ang laman ng ating puso, yes! Yes! Yung lang talaga ako! Nagsabi, hindi yung, ano ba yun? So I hope ay natin yung ating excitement, and I am excited, looking forward. Yes, nandun na rin nag-grab na mas maganda na ang ating bahay sa samahan. I believe ay magaganap ang ating mga kapatiran kapag natin. Iba, ako kanina, iniikot natin yung camera kanina, pero iba pa rin kapag nakita natin. Alam na pag-agagay na yung mga kulang ng mga ilaw. Purihin ang Diyos sa lahat ng bagay na ito. And let me just remind you, Wednesday, 6 p.m., ay meron pa tayong Time in the Word, and also sa Friday, yung ating prayer, Time in the Word and prayer. So muli po mga kapatid, maraming salamat. Saan lang tayo naroon, ano man ang ating ginagawa, bilang mga mamayan ng langit, mamuhay tayo ng nagpapakita ng mabuting patotoo alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. I love you all.